Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Good afternoon po. Parang dito lamang pong, ito pong wing na to, itong cluster na to. Ito lamang po yung merong pinakamaraming kalalakihan. Kanina dito po sa row ni Pastor Galang, sa CLC, marami-rami pong kalalakihan. Pero sa lahat po ng pagkabahagi natin, yung clusters ng pagkakaupo, mas marami po ang Adventistang babaeng dumalo sa ating pagtitipon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Marami po akong gustong sabihin, pero marami pong gustong pagawa si Pastor Urbi sa akin at si Pastor Julius. Pero hayaan nyo pong sikapin ko pong magawa ang lahat na ito hanggang matapos po yung part ko sa commitment. Hinilingan po ako, mga kapatid, to talk about last generation theology. Liliniwanagin ko lamang po na po. In order for all of us to understand the topic, dapat po magsisimula tayo sa doktrina ng Biblia tungkol sa kasalanan. Because of the brevity of time, ako po ay dapat umupo ng ilang minuto simula ngayon, and I cannot do that. Okay? So, I will present something to help you understand what Ellen White meant sa kaniyang sinabi sa isang aklat, at madalas niyong naririnig ito. Okay? Siguro sa mga clustering natin sa mga misyon, kasama po ng inyong lingkod at ang iba pa po, we will help each other to strengthen yung mga paglilinaw sa ating pananampalatayang Adventista. Hindi po ako dumako dito upang makipagdebate, hindi po yun ang aking intensyon. But I will simply express how the church understands. So when we talk about perfection, manalangin muna po tayo. Amang Banal, meron po kami ilang saglit, O Diyos, upang pagbulay-bulayan ang isang suheto na gusto po naming mangibabaw ang inyong kapangyarihan. Maaari po ba, O Diyos, kasihan ang bawat isa sa amin ng banal na spirito. Kilusin ang bawat isa sa amin. Alam po namin ang mga spiritual na bagay ay maintindihan sa pangangasiwa ng banal na spirito. So, O Diyos, please send your Holy Spirit through us and in us. Stand by my side, Lord, at gayon din po sa aking mga kapatid na nandito ngayon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo, pag pinag-usapan po natin yung perfection, mga kapatid, maraming pagkababahagi ito. But let me zero in few things para maging malinaw po. Okay? Number one, if you keep on thinking and you're so concerned that whether you're perfect or not, let me tell you something. This question, this theology is a self-centered theology. Aray. Okay? Wala pong masama kung sabihin natin, ako ba'y ligtas? Okay po. Pero kung gusto mong laging tignan, ako ba'y perfecto, saan mo binabasa yung perfection mo? So maraming pwede tayong sabihin, kay Kristo. But let me give you something. A basic idea, basic teaching from the Scripture. Will we ever be perfect like God? Let me ask you this question. Sige nga po, mga kapatid, tapatan na tanong to ngayon. Will you ever be perfect as God is perfect? No. Because if you think you and I can attain that perfection, we become gods. Now, don't misquote me. Okay? Pag pinutol-putol po yung sinabi ko, pwede maging iba, ibig sabihin nun mamaya sa, alam nyo na po, one of the lies in Genesis is, you will be like God. Yung antas ng kasakdalan
And in the perfect state of God's creation, si Adan at si Eva are already perfect in that, before sin. Okay? Let me bring on one basic tenet of the Bible. Our perfection, our righteousness, ang katwiran natin, ang kabanalan natin, hindi po ito nakasalalay sa atin. Ito po is always in Christ. Meron pong isang quotation na nagkakaroon po ng lubhang pagtatalo. And this quotation is found in Christ's Object Lesson, page 69. Christ is waiting with a longing desire for the manifestation of Himself in His people. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. It is a privilege to every Christian not only to look but to hasten the coming of Christ. Si Pastor, dapat pala maging perfect tayo tulad nung kung anong perfection yon at darating ang Panginoon. Let me quantify few things, mga kapatid. Paano niyo po ba naintindihan yung perfection? How do you understand perfection? Because the problem is, Ellen White said something, ang ginagawa po natin, we start putting something to what Ellen White is not saying. Ang isang bagay na makakatulong sa atin is how to read Ellen White. The technical term, ang tawag po dyan, is hermeneutics. Okay? Time, place, the context is considered. Now, without discussing much, let me explain, mga kapatid. Yung CP na ito ay mula sa isang aklat na ang pangalan po is Christ's Object Lesson. Itong aklat na ito, mga kapatid, is not a compilation. Dalawa pong klase ang sulat ni Ellen White. One is a compilation. The other are actual writings which are in book form, na katulad po nito, Steps to Christ, Desire of Ages. Desire of Ages has some parts. But great controversy itong mga bagay na ito. These are not technically strings arrange of or quotations. Okay? Ito ay sinulat na buo. So para maintindihan natin, mga kapatid, ano bang ibig sabihin ni Sister White? Let's read few pages back. Ano po yung binasa natin kanina? Page 69. Very good. Basahin po natin ang page 67. In page 67, Sister White even said this: Christ is seeking to reproduce Himself in the hearts of men. And He, referring to Christ, does this through those who believe in Him. Paano nire-reproduce itong reproduction ng character ni Kristo, itong perfection na ito? Sinong gumagawa? Yung tao ba? When you read the intention of Sister White said, Christ is seeking to reproduce Himself in the hearts of men. Huwag po natin putulin dun. Because the next line reads, and He, Christ, does this. Sino ang gumagawa? Si Kristo ang gumagawa nito doon sa nanampalataya sa Kanya. Amen? Let's read further. The object of Christian life is fruit-bearing. The reproduction of Christ's character in the believer, that it may produce in others. There can be no growth, no fruitfulness in the life that is centered in self. If you have accepted Christ as your personal Savior,
You are to forget self and try to help others. Kung gusto nating maging more Christ-like, mga kapatid, it is not looking into ourselves. We start helping more of others. Amen? Amen? So yung mga comment tulad nito, sana nag-seatbelt. Is that helpful? Yung mga comments nating mga Adventista minsan sa kapwa nating Adventista, buti nga. Diba? May mga ganyan tayo, mga kapatid. Are those things helpful? Nanghihina, nang lulupaypay. May hidden sin eh. Diba? Ganyan minsan yung mga sinasabi natin. No. We should not be like that. We should be more helping of others. Nangangailangan, tulungan natin. And then when you look at this, in page 67, as you receive the Spirit of Christ, the spirit of unselfish love, and the labor for others, you will grow and bring forth fruit. The graces of the Spirit will ripen in your character. As you receive the Spirit, tignan niyo po, as you receive, yung pagtanggap mo ng banal na Spirito, the spirit of unselfishness and labor for others, these things will be done away. But there is something that will grow. So perfection in the mind of Sister White is not a state, but it is a maturity. Okay? Okay, mga kapatid? The graces of the Spirit will ripen. Papahinugin niya. Ibig sabihin, gagawing perfect in your character. Your faith will increase. Your convictions deepen. Your love will be made perfect. Bakit? Yung iba, tinutulungan mo ngayon. If you want to talk about character perfection, this is what Ellen White is saying. More and more, Sister White said, more and more you will reflect the likeness of Christ in all that is pure, noble, and lovely. Alam niyo mga kapatid, snippets lamang to noong buong lektura. Yung biblical foundation, nauna po yun, pero hindi po natin mag-touch siya ngayon because of the brevity of time. Most of you have phones. And ilan po sa inyo mga kapatid have the Ellen White writings in your mobile devices? Pakitaas po ang kamay. Yung meron po, naka-download doon. Amen. Yung Christ Object Lesson, hindi po siya mahirap basahin mga kapatid. I'd like to urge you, kayo mismo ang bumasa. Ang problema kasi natin mga Adventista minsan mga kapatid sa iglesia, hindi tayo nagbabasa ng Spirit of Prophecy. Wag po kayong masasaktan. Ito tapatan. And this is one problem of the global church. That's why my office as the field secretary is to address issues and concern in Adventist identity. Ang decline po nangyayari ngayon sa atin, bumababa kasi mga tao hindi na nagbabasa ng Bible, hindi nagbabasa ng Spirit of Prophecy. Kaya pag merong finlash na isang quotation, yun na yun. No. Read it. I challenge you. Read the Spirit of Prophecy and see for yourself. Pagbasa po ng Spirit of Prophecy, hindi yan snippet lang. Tuloy-tuloy. Best book to start. If you want to grow more in your understanding, Ellen White is a servant of the Lord, a messenger of the Lord. She's not a theologian. Pero I will tell you this, one of the best writings of Sister White, that when you read it as if you're reading a theologian, is the book Steps to Christ. And that's my favorite book amongst her books. I usually bring it. Steps to Christ, mga kapatid. And you will see the dynamics, even how Sister White understands the undertones of Adventist soteriology. Pag sinabi po natin soteriology, how Adventists see the doctrine of salvation.
tayo po mga kapatid, we have a very unique understanding of our salvation. And in view of that, our perfection understanding is also different amongst other Christians. So, pag binasa natin ito mga kapatid, your faith will increase, your convictions deepen, your love be made perfect, more and more will it reflect the likeness of Christ in all that is pure and noble. Ito rin yung nasa Mateo Kapitulo 5. Tama po ba? Sige mga kapatid. Sige mga kapatid, makikisuyo ako sa inyo. Lapit na po yung time ko. Mateo Kapitulo 5, versikulo 48. Ano pong sabi dito? Be ye therefore perfect, as your Father in heaven is perfect. Sa biblical, the way you interpret mga kapatid, meron pong tinatawag na pericope. Ano po yung pericope? Yun po yung immediate context ng isang talata. The immediate pericope o bahagi ng talatang iyon ay, yung immediate po is verse 43 to 48. So anong pinag-uusapan po ng versikulo 43 hanggang 48? If you read verse 3, this is talking about love. Mateo. Pag binasa po natin yung Mateo Kapitulo 5, yung last verse po noong talatang iyon, ang sabi po ay, be therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Alam niyo mga kapatid, pag yung tala na yun lamang yung sinipi natin, and then we will interject many things, we will end up making a lot of theologizing tungkol sa kung ano yung perfection. Okay? Sa pag-aaral po ng Bible, mga kapatid, okay, thank you. Sa pag-aaral po ng Bible, mga kapatid, meron po siyang tinatawag na kaparaanan para mas maunawaan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag po kayo ma-offend dito sa next line na sasabihin ko, okay? Minsan, tayo po mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagbibigay Bible study, meron po tayong tinatawag na mga laymantic usage of the Bible. Ano pong ibig sabihin ng inyong lingkod? Minsan mga kapatid, sumisipi tayo ng mga salita sa Biblia or verses sa Bible na hindi po yun ang intention noong salita ng Diyos. So, sa madalit salita, tama yung ating theology minsan, pero mali yung pagkasipi natin sa Biblia. Alam niyo po ang nangyayari doon? Yung pong pagkasipi natin, kahit tama yung naisip natin, dahil mali yung pagkasipi natin sa intensyon ng Biblia, nagiging out of context. Okay? Out of context yung ating sinasabi. Ibig sabihin, mali tuloy. Kasi hindi yun yung intention. Okay? Marami po yan. Isang example. Saliksikin ninyo ang Biblia because ye think ye have eternal life. Okay? So, ang ginagawa ng iba sa atin, tulad doon, binasa natin yon, saliksikin natin yung Bible para tayo magkaroon ng... Kayo po nagsabi nun, ha? Pero hindi po yun ang sabi ng Biblia. Sa pagsaliksik ba ng Bible tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sige nga po mga kapatid. Hindi. Kung babasahin natin patuloy, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, palagian yung pinabasa yung Bible. Pero yet you refuse to come to me, who is able to give life. Yun ang intensyon. Pero hindi ko po sinasabi na wag nating gamitin yung teksto na yun. Pwede po nating gamitin yun. Saliksikin natin ang Biblia. Pero wag po nating i-force yung hindi yun ang intensyon ng Bible. Maliwanag po ba? Ito isang example lamang. Okay? Kaya po ang Union, alam ko magkakaroon po siya ng Elders Academy kasama po ng maraming
mga leaders natin, apologists, polemics sa mga pag-aaral na ito para mas maging sanay tayo. So, kanang mahimot ang suhito ba? Okay? So, kini. Ito mga kapatid, sorry ha. Pag binasa po natin yung verse 48 ngayon, be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Anong ibig sabihin? Yung ba yung perfection na inaakala ng marami? Tingnan po natin yung sinasabi ng Biblia. Meron pong tinatawag ang Biblia, sa pag-aaral ng Biblia, yung immediate pericope. Okay? Yung immediate pericope, kabuuan ng isang thought ng Biblia. Okay? Now, para po maunawaan ninyo, ito po yung ayaw kong mangyari. Ayaw ko pong maging lecture na parang klase. Pero napipilitan po ako kasi yung boss ko po, yung principal natin, nandun eh. Para madali pong matandaan lang natin, I'll create mnemonics. Pagbasa po natin ng Biblia, 3 klase po ang laman ng Biblia. 1, prose. 2, poetry. 3, prophecy. Okay? Pastor, ano po yun? Ang Biblia as a literature, may 3 klase. Meron pa pong iba, pero dalhin ko lang po sa inyo yung main. Prose. Ano pong ibig sabihin ng prose? Ito yung mga narrative. Ito yung kwento. Okay? Example ng prose. Prose. Filipino pronunciation po yung kanina. Prose. Ito yung Gospels. Okay? Kwento. Salaysay. Yung isa, poetry. Okay? Ano example ng poetry? Psalm 23. The Lord is my shepherd. Next. Isang klase ng literature sa Biblia. Prophecy. Ang prophecy, ang dragon. Okay? So, when we interpret and read the Bible, may paraan po para mas maunawaan natin siya. Okay? Here, anong klaseng literature po? Nagtuturo na tayo. Dapat hindi ganito, no? Anyway, itong verse 43 to 48. Poetry po ba siya? Prophecy po ba siya? Or prose? It is a prose. Hence, there is a complete thought. There's a progression doon sa laman. Nasundan niyo po, laman ng mga talata. Pag binasa po natin yung Psalm 23, the Lord is my shepherd. Question. Ang Diyos ba ay pastol? Ang sagot po ng marami, oo. Naintindihan ko po kayo mga kapatid. Pero in a literal sense, no, it is a poetry. It has a meaning to the usage of the word. There is an allusion. Ano ba ang pastol? Ano ba ang ginagawa niya? Ano ba ang ginagampanan ng ating Panginoon sa atin? So may kaparaanan para mas maunawaan to. Yung poetry, yung prose, may progression. Sino ang mga tao, anong pinag-uusapan, ganyan po yan. Yung prophecy, yung po yung pinag-aaralan natin ngayon sa Sabbath School Quarterly. Okay? Huwag niyo pong sabihin, hindi kayo tinuturuan ng church. Pag kayo po ay umaattend ng Sabbath School, Pastor, pag kayo po ay umaattend ng Sabbath School, dito po dumadaan ang education or religious education curriculum ng ating iglesia. Amen? Amen? So mahalaga po ang pakikisangkot, pag-aaral, pagdalo, pagbahagi sa Sabbath School classes. Pag ikaw laging absent sa Sabbath School, wala kang natututunan. Yung sermon lang, minsan yung closing prayer lang yung inabutan mo. Okay? Okay? Okay ba yun? No, hindi po yun okay. So tignan po natin ngayon itong
portion ng Biblia. Pag tinignan niyo po yung versikulo 43, ang sabi po, na po kayo pag mahina na ng mata. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Ano daw po? At narinig mo na mahalin mo ang iyong kapwa, iyong kapitbahay, pero kapuutan mo ang iyong kaaway. Tanong mga kapatid, yung unang bahagi, nasa Biblia, wala. Meron po siya. It's actually in the Bible. That is found in the other section of the Old Testament. Dagdag na kaalaman. Yung chapter 5, kung babasahin niyo po yun, simula verse 17, yung 43, kabahagi siya noong kalahatan simula versikulo 17. Bakit, Pastor? Pag tinignan niyo po yung versikulo 17, ang sabi po doon, do not think that I have come to fulfill the law, but I have not come to abolish them, but to fulfill the law. So, yung fulfill dito mga kapatid is coming from the word pleruo, to feel full. Okay? Pag sinabi po pong feel full, pinupunuan, minamagnify, mas pinapadayag. Parang mali na naman. Padayag. Pastor, Sir Amigan. Okay. Mas pinapaliwanag. Okay? Nalawlawag, kakabsat. Okay? Mas malinaw. Kung babasahin niyo po yung mga ilang tala dito, versikulo 21, you have heard that it was said. Then, in 27, you have heard that it was said. 31, it has been said. 33, again, you have heard. 38, you have heard. So may pattern mga kapatid. Anong ibig sabihin? Nasanay yung mga Hudyo na merong portion ng salita ng Diyos, pero merong Mishnah. Okay? Ito yung salit-sabing-sabi ng mga Hudyo. So, ngayon, ano ang tinutuwid ng ating Panginoon? Yung kaisipan na mahalin mo yung iyong kapwa at kapuutan mo yung iyong kaaway. Balik sa talata. 44. But I tell you, ito no mga kapatid, you have heard, narinig mo, aral noong nakalipas, pero sabi ng ating Panginoon, 44, pero sinasabi ko sa iyo, mga kapatid, natandaan niyo po ba yung sinabi ko kanina? Logos, word of the Lord, davar in the Old Testament. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Here in verse 44, pinapaliwanag ngayon ng ating Panginoon, but I tell you, love your enemies. Sige nga po, buksa, ablihi atong mga Biblia mga igsoon. Bige. Luktan tayo ito, Biblia tayo kakabsat. Para kayo po mismo ang bumabasa, mahirap pag akong bumabasa lang eh. Hanap po ako ng tagabasa. Kasi mahina, kapatid, pwede po, halika. Mahina po yung mata ko eh. Ayan, dalawa sila. Tigisa kayong verse. Si ma'am muna po. Verse 44. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Uy! 44 lang po. Yes po, hindi Okay. pa po tapos. Do good. And pray for those. Oh! Panalangin. Gawa ng mabuti. 44 kapatid. Pakibasa po yung nasa likod po. Yung 44. 44 yung binasa niya. 43. Sorry. 43. 43. Narinig ninyo na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Itinutuwid na ba ng Panginoon ngayon?
Oo, kasi yung isa, mahalin mo yung kapwa mo, pero kapuutan mo yung kaaway ko. Ano ba si sister? Sorry, sister ha? Si sister yung kaaway ko, itaom lang. Mamaya ka lang. Bantay ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Ipanalangin mo sila. Gawaan mo sila ng mabuti. Okay? Balik niyo po sa konteksto ng Christ object lesson. Ano pong sabi ng Panginoon? Gawaan natin ng mabuti yung iba. Dagdagan pa po natin. Verse 55. Sige po, kapatid. Verse 55. Hanggang 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw na masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Uy, walang pinagkaiba palang Panginoon. Ginagawa niyang parehas ito. Ba? Walang pagtangi. Tayo, may pagtangi. Yung mabait lang, mabait din tayo. Yung hindi mabait, dadya yun, kaawa yun. 46. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? Anong klase ang ginawa ng Diyos? 45. Ang kanyang pag-ibig makikita sa masama at sa mabuti. Anong sabi ng 46? If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? 47, kapatid. 47. At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hentil ay gayon din ang ginagawa? Tapos sinabi ng Panginoon, 48, kapatid. 48. Kaya't kayo nga'y maging sakdal. Sakdal saan? Gaya ng inyong Ama na nasa langit na sakdal. Amen. Sakdal saan, mga kapatid? Sa pag-ibig. Malinaw na po ba? Kahit yung word na teleos doon, mga kapatid, it's not a simple state. It is growth. It's maturity. Pag nagawa po tayo ng konting word study. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kahit yung sulat ni Sister White sa Christ Object Lesson talks about reflecting Christ and perfection in Christ. Bakit? Sino ang nagpapabunga? Sino ang nagpapalago? Ang Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. So the question is, are we more loving? Pag pinagpatuloy po natin yung Christ Object Lesson, 68 po siya. Dagdagan na po natin ngayon. 69. Christ is longing with longing desire for the manifestation of Himself to His people. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, those who wait for the bridegroom's coming are to say to the people, behold your God. The last rays of mercy, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. Next, page 416. The children of God are to manifest His glory in their own life and character. They are to reveal, come on, what the grace of God has done to them. Amen. Anong sarap po pag malinaw sa ating kaisipan ang sinulat ng lingkod ng Diyos. Amen. Iba po sana yung lecture ko. Tatapusin ko po yung Adventist identity. Pero hiniling po ni Pastor Are. Remember, friends,
Grace to the Adventists is also seen as perfecting grace. And the righteousness of Christ is also seen that we are perfect in Christ. Amen? 1888 material 126 mystifies the character of God. Some must come to vindicate the character of God. Totoo po yun. Someone must come to vindicate the character of God. But when you read the entire quotation, someone must come to vindicate the character of God, and here is Christ, who stands as the representative of the Father through the death of Jesus Christ, and He vindicates the character of God before the universe. Patriarchs and Prophets, page 68. The death of Christ, friends, is Christ's vindication that He is a God of love. Let me read something from Christ Object Lesson 67. There can be no growth or faithfulness in the life that is centered to self if you have accepted Christ as a personal Savior. You are to forget self and to help others. Kaparehas po ng Mateo 5:43 hanggang 48. I don't know. But let me tell you this. Ang isa pong sa pinakamagandang kaloob ng Diyos sa Iglesia Adventista ay ang kaloob po ng Espiritu ng Propesiya. Huwag po nating pagsabu-sabungin yung Biblia at saka yung Spirit of Prophecy. The correct way to understand Sister White and the Bible, you will not see that one is against each other. Ang sinasabi ko po mga kapatid, i-focus natin sa Panginoon, sa pagsuko sa Kanya, pagsunod sa Kanya, kasama yun. Pero hindi tayo yung sarili, perfect na ba ako, sinusukat natin, para tayo mga Pariseyo. Let me read one more. The sinner can be justified only through faith in the atonement made through God's dear Son, who became a sacrifice for the sin of the guilty world. No one can be justified by any works of his own. Malinaw po ba ito mga kapatid? Kasi pag binasa ko ang Tito, pag binasa ko ang Galatia, pag binasa ko ang Efeso, sasabihin nyo, parang iba yan kay Ellen White. Ito po, si Ellen White. You're not justified by what we do. It is through Christ. Let me give you even one of the powerful statements of Sister White. Faith is the only condition upon which justification can be obtained. Amen? Pananampalataya. Kaya nga't yung ating identity sa ating Panginoon mahalaga. Okay. Tatapusin ko po dito kasi time na po. Pag may tanong po kayo, andyan po si Pastor Urbi, siya na po ang sasagot ng iba. Andyan po si Pastor Jules, at yung iba pong kamanggagawa natin, pati po ang mga leading lay preachers natin. Purihin ang Panginoon sa mga kapatid na masigasig to present the truth. Amen? I don't like to mention names sa harap, pero you know kung sino po kayo. Ang katotohanan, mga kapatid, ay magpapalaya sa atin. Huwag po kayong matakot to present what is truth. One of the best things in life is the emancipating power of the gospel. Pinapalaya tayo sa kasalanan. Sana mga kapatid, patuloy po tayong palayain ng ating Panginoon. Alam ko may tanong kayo mga kapatid. I think my sermon for the commitment will help you understand more. Pwede po ba yun?
Okay ba na? Okay ba yun, mga kapatid? Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa panahong ginawad nyo sa akin.